Paulit-ulit kong inaayos ang kwelyo ng polo ko habang nakatayo. Sa harap ng bahay ni Celine, mainit ang palad ko, pinagpapawisan. At ilang beses na akong napabugan ng hangin. Relax. Napalingon ako kay Celine na natatawa habang hawak ang tray ng pagkain. Madali lang sabihin sa'yo. Bakit ka ba sobrang kabado? Tiningnan ko siya. Because I'm about to ask your parents if I can marry you. Bigla siyang namula. Napahawak siya sa pisngi niya habang nahihiya. Kahit 1 taon na kaming magkasintahan. Namumula pa rin siya kapag direkta kong sinasabing pakakasalan ko siya. And honestly, favorite ko yon. Sure ka na ba? Mahina niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Kasi ang totoo, hindi lang ito simpleng desisyon. Ito yung moment na tuluyan kong pinipiling manatili sa nakaraan. Pinipili kong talikuran ang future. Pinipili kong tanggapin na baka hindi na talaga ako makabalik. At sa unang pagkakataon, hindi na masakit tanggapin yon. Never akong naging mas sigurado, sagot ko habang nakatitig sa kanya. Unti-unting lumambot ang ekspresyon niya. At maya-maya, mahina niya akong niyakap. Thank you, bulong niya. For what? For staying? Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi niya alam gaano kabigat yung simpleng salitang iyon para sa akin. Kasi kahit hanggang ngayon, may parte pa rin ng sarili kong natatakot. Paano kung dumating ang araw na kailangan kong umalis? Paano kung may paraan pa para makabalik? Paano kung hindi talaga ako dapat nandito? Pero habang yakap ko siya, unti-unti kong pinatahimik lahat ng tanong sa isip ko. Ayoko nang isipin yun. Gusto ko lang siyang mahalin. Kinagabihan, nasa hapag kaming lahat. Tahimik akong kumakain habang patagong sumisilip sa parents ni Celine. Mabait ang mama niya. Tahimik pero observant ang papa niya. At kahit kailan hindi naging madali kausapin ang tatay ng babaeng mahal mo. Ethan, Muntik akong mabulunan. Po, napatingin sa akin ang papa ni Celine. seryoso ka ba sa anak ko? Tahimik buong mesa. Ramdam ko agad kaba ni Celine sa tabi ko. Pero dire-diretso akong tumingin sa ama niya. Po, marami nang nanligaw kay Celine noon. Tahimik lang ako. Pero ikaw lang yung nakita kong minahal niya ng ganito. Napatingin ako kay Celine. Namumula na naman siya habang nakayuko. Hindi ako mayaman. Pagpapatuloy ng papa niya. Wala rin akong maipapamana. Pero mahalaga sa akin, anak ko. Huminga ako ng malalim at saka ko sinabi ang pinakatotoong salita na nanggaling sa akin. Mahal ko po siya. There is no one in this world who can love me like